Magandang umaga mga bata. Ako si Teacher Ronaldine Lumapa. Bago tayo magsimula sa klase natin ngayon, magsitayo ang lahat para sa pagdarasal. Sabay-sabay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, salamat po sa bagong araw na ito at sa pagkakataong matuto. Gabayan niyo po kami ng iyong karunungan at tulungan kami na maunawaan ang aming mga aralin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro, kamag-aral at mga pamilya. Naway maging mabunga at puno ng pag-aaral ang oras na ito. Inialay po namin ang araw na ito sa inyo, Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga muli sa inyo, mga bata. Ngayon ay i-check ko ang inyong attendance. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ay itaas lamang ang kanang kamay. Wow, kahanga-hanga! Walang lumiban sa klase natin ngayon. Palakpakan natin ang ating sarili. Bago natin simulan ang ating aralin, balikan muna natin ang napag-aralan natin noong nakaraang araw. Sino sa inyo ang makapagsasabi ng napag-aralan natin noong nakaraang araw? Yes, Athena! Magaling! Ang napag-aralan natin noong nakaraang araw ay tungkol sa pamilya. May tanong ako. Ano ang kahalagahan ng pamilya sa ating buhay? Tama. Mahalaga ang pamilya sa ating buhay dahil sila ang nagtuturo sa atin ng mabuting asal, nagpapakita ng pagmamahal, at nagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan ng tahanan. Okay, palakpakan natin si Athena ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, magbibigay muna ako ng mga alituntunin para mas maayos ang ating daloy ng pag-aaral. Una, makinig kay teacher. Pangalawa, iwasan muna ang makipag-usap sa katabi. At ang pangatlo, kapag may katanungan o gustong sumagot, ay itaas lamang ang kanang kamay. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayong araw, ay may maikling kwento akong inihanda para sa inyo. Sabay-sabay natin itong basahin at unawain. Dahil pagkatapos nito ay magtatanong ako ng mga katanungan. Handa na ba kayo? Okay. Ito ang maikling kwento na inihanda ko para sa inyo. Sabay-sabay natin itong basahin. Si Ana ay isang batang matulungin. Tuwing umaga, tinutulungan niya ang kanyang nanay sa pag-aayos ng higaan. Tuwing hapon, siya naman ay nagdidilig ng halaman. Dahil dito ay tuwang-tuwa ang kanyang nanay at itay. Ang tanong, ano ang ginawa ni Ana upang matulungan ang kanyang pamilya? Tama! Tinulungan ni Ana ang kanyang nanay na mag-ayos ng higaan. At noong hapon, ay nagdidilig siya ng halaman. Ngayon, may papakita akong mga larawan
At itong mga larawan na ito ay nanggagaling sa kwento na inyong binasa. Tukuyin ninyo kung ano ang nasa larawan. Unang larawan. Ano ang larawang ito? Tama, ang larawang ito ay nagpapakita ng pag-aayos ng higaan. Pangalawang larawan, ano ang ipinapakita nito? Tama, nagdidilig ng halaman. Magaling mga bata at natukoy ninyo. Ngayon, bigyan ninyo ng palakpakan ang inyong mga sarili. Meron na ba kayong idea kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Magaling! Ang paksa na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Sa pagtatapos ng aralin na ito, kayo ay inasahang matutukoy ang iba't ibang paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Maisaalang-alang na ang pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan ay may mabuting epekto. At maisasagawa ang mga paraan ng pagtulong sa tahanan sa pamamagitan ng isang gawain. Handa na ba kayo? Okay, tayo na at magsisimula. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. May tanong ako. Ano ang pagtulong? Bakit mahalaga ang pagtulong sa pamilya? Sige, Luis. Tama. Ang pagtulong ay kusang paggawa ng isang bagay upang mapagaan ang isang gawain. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta, paggawa ng mabubuting gawain, pagpapakita ng pagmamahal at pakikiisa sa iba. Mahalaga ito para mapagaan ang trabaho sa bahay, upang maging masaya ang pamilya, at bilang pagpapakita ng pagmamahal. Naintindihan ba mga bata? Okay. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang paraan ng pagtulong sa pamilya sa gawaing bahay. Sabay-sabay natin itong basahin. Iba't ibang paraan ng pagtulong sa pamilya sa gawaing bahay. Una, pag-aayos ng higaan. Pangalawa, pagliligpit ng laruan. Pangatlo, pagtutupi ng damit. Pang-apat, pagdidilig ng halaman. Pang-lima, pagwawalis at pagmop ng sahig. Pang-anim, paghuhugas ng pinggan. At ang panghuli, pagtapon ng basura. Ginagawa ba ninyo ang mga gawain ito sa inyong tahanan? Wow! Mahusay! Sa mga paraan na ito, tutulungan ninyo ang inyong pamilya at tiyak na matutuwa sila sa inyo. Ngayon, ay tatalakayin na natin ang mabubuting epekto ng pagtulong sa pamilya sa tahanan. Ano-ano ba ang mabubuting epekto ng pagtulong sa pamilya sa tahanan? Una, napapadali ang trabaho ni nanay at tatay. Tama na, napapadali talaga ang trabaho nila nanay at tatay kapag merong tumulong. Pangalawa, napapanatili ang kaayusan at kalinisan. Pangatlo,
lumalakas ang ugnayan ng pamilya. Pang-apat, natututo tayong maging responsable. At pang-lima, nagiging masaya ang pamilya. Ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng sitwasyon at tatanungin ko kayo kung paano ninyo ito tutulungan. Una, nakalat ang inyong laruan. Ano ang dapat mong gawin? Yes, Ashley? Tama. Liligpitin mo ito at ilalagay sa tamang lalagyan. Pangalawa, maraming hugasin sa lababo. Paano ka makakatulong? Okay, Ben. Tama. Tutulungan mo si nanay na maghugas ng pinggan. At pangatlo, pagod si nanay. Paano mo siya matutulungan? Oh yes, Ashley. Tama. Ay, ikaw yung gagawa ng trabaho sa bahay, gaya ng pagwawalis, pagmamap ng sahig, at pagbabantay sa nakababatang kapatid. At pwede ring imasahe mo si nanay para mabawasan ang kanyang pagod. Magaling mga bata, ngayon bigyan ninyo ng palakpakan ang inyong sarili. At ngayon, alam na ninyo ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawaing bahay at kung ano ang kahalagahan nito at mga mabubuting epekto, ay magtatanong ako sa inyo upang masiguro na nakikinig kayo o meron kayong natutunan sa aralin natin ngayon. So, ano-ano ang mga paraan ng pagtulong sa bahay? Tama! Magaling! Bakit mahalaga ang pagtulong sa pamilya? Napakahusay! Talagang nakikinig kayo sa akin. At pangatlo, ano ang nararamdaman ninyo kapag tumutulong kayo sa bahay? Mabuti! Talagang magiging masaya kayo kapag nakakatulong kayo sa gawaing bahay. Okay, ngayon, kumuha ng kalahating papel at sagutin ito. Babasahin ko ang panuto para sa inyo. I-connecta ang larawan sa column A sa tamang gawain sa column B. So, ang gagawin ninyo ay i-connecta ang mga larawan sa column B. Okay? Magsimula na kayo. Okay. Tapos na ba ang lahat? Okay. Ipagpalit ang inyong mga papel sa inyong katabi. Ngayon ay i-check na natin yan. Okay, number 1. Ano ang inyong sagot? Naglilinis ng silid. Tama. Okay. Pangalawa, naghuhugas ng gulay. Tama. Hugas ng gulay. Pangatlo, nagpaplansya ng damit. Pang-apat, naglalaba ng damit. Magaling. At pang-lima, naghuhugas ng pinggan. Diligpit pagani. Okay. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Opo. Okay, magaling. Palakpakan ng lahat. Ngayon, sa inyong takdang aralin ay sa bahay, gawin ang isang gawaing bahay na natutunan ninyo ngayon at ikwento nyo ito sa susunod na klase. Naintindihan ba mga bata? Okay. Tayo ang lahat para sa panalangin. Sabay-sabay,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito, sa kaalamang aming natutunan, at sa gabay ng inyong ipinagkaloob. Pagpalain niyo po ang aming mga guro na buong pusong nagtuturo sa amin. Gayon din ang aming mga magulang na laging nandyan upang kami gabayan. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Bigyan ng lakas at kasipagan sa bawat araw upang patuloy kaming matuto at lumago sa pagmamahal, kabutihan at pananampalataya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam na mga bata! Okay. Paalam! Ingat sa pag-uwi!